Hello guys! Nandito na naman tayo nagbabalik para maglingkod at maghatid ng mga bagong impormasyon. Our topic for today's video is faster memorization. Paano nga ba mag-memorize ng mabilis? May sagot ako dyan. Hindi lang to basta-basta. May puso na, may kwela pa. Welcome sa channel ni Mr. Kakaiba TV. Napanood nyo na ba yung pelikula ni Bradley Cooper na Limitless? Kung natatandaan nyo, nakahanap siya ng gamot na nakakapag-enhance ng memory, knowledge at cognitive ability kung saan at kung kailan niya kailangan. Sana all. Marami tayong natututunan sa araw-araw na buhay natin pero hindi natin alam lahat dahil kusa tayong nakakalimot. Bakit kaya nangyayari to? Well, marami tayong mga tips and secret formulas na nahalungkat, especially for this topic. Ganito kasi yan. Ang utak natin ay parang memory ng phone or ng computer. May limited space. Isang example dito ay si Sherlock Holmes, a fictional character with 190 IQ. Hindi niya tanda yung mga pangalan ng mga planeta. Hindi dahil hindi niya pinag-aralan, kundi dahil sa sobrang talino niya, hindi na niya kayang tandaan yung mga di-importanting bagay. Akalain mo yun? Automatic na binubura ng utak niya yung mga impormasyon na di niya kailangan. So ganyan din sa atin. Pinoprotektahan tayo ng utak natin para di tayo mag-overload ng information. Pinaprocess yung mga new data sa short-term memory at hindi dun sa long. So sa madaling salita, kung hindi mo ginagamit, madali mo tong makakalimutan. May isang German psychologist na ang pangalan ay Hermann Ebbinghaus. Meron siyang research tungkol sa memorya at mekanismo ng utak natin. Lumabas na pagkatapos ng 1-hour session ng pag-aaral, nakakalimutan na halos kalahati nito. In one day, 30% na lang. Bukas kaya, ilan? So paano natin matatandaan lahat? May isang technique na ang pangalan ay space repetition. Para matandaan natin ang mga bagay ng mas matagal, kailangan nating subukan idala yung new information dun sa long-term memory. Paano natin gagawin to? Take note. Forced memorization o ang pagpilit na ma-memorize ang isang bagay ay not recommended. Ang ibig sabihin nito ay kailangan magkaroon ng sense sa utak natin yung gusto nating i-memorize. Dumedepende sa rason kung bakit. Para magkaroon ng strong brain connections, there are two types of memory, short-term and long-term memory. So sa short-term, try mo muna basahin at intindihin. After that, maglakad-lakad ka muna. What I mean by this is, try mo mag-relax sandali. Then yung first repetition natin is after 15 to 20 minutes. No need na basahin ulit lahat. Key points lang. Then after that, balikan mo once again within 6 to 8 hours. Of course, final repetition is after 1 day. Paano naman kung gusto natin mag-memorize ng pangmatagalan? Ang kailangan lang natin gawin ay extend yung memorization plan. Once again, subukan natin basahin at intindihin. Then balikan natin after 20 to 30 minutes. This time, hindi na within 6 to 8 hours, but in 1 day na. Next repetition is 2 to 3 weeks, then 2 to 3 months. Sa ganitong paraan, hindi natin makakalimutan yung mga information stored dahil lang inisip ng utak natin, bumabalik tayo dun sa impormasyon dahil ito ay importante. So siniset aside na yung data and passing it through the long-term memory. So guys, may pro tips tayo kung paano mag-memorize ng mabilis. Unang-una sa lahat ay ang pag-intindi kung ano yung napag-aralan. Sa mga guilty dyan, alam natin yung feeling na may natutunan tayo pero hindi natin completely naintindihan. Sakit sa ulo. Yun yung sinasabi natin minsan. Para kang nag-rap na walang rhyme. Diba? Walang connect. Isa pang mahirap na sitwasyon na yung kapag may nakalimutan ka na dun sa sentence or dun sa paragraph, hindi mo na kayang ituloy. Kasi minemorize mo lang yung order of words, hindi yung mismong ibig sabihin. Kaya iwasan natin ang forced memorization. Ang dapat natin gawin ay basahin yung topic slowly, tapos alamin natin kung ano yung mga main points, step by step. Pro tips, subukan mo i-explain yung topic on your own words. Makikita mo yung difference. Kapag nagawa mo yun, ibig sabihin nun ay naiintindihan mo at lalong mas magiging madali na mag-memorize ng information. Number 2 ay ang pag-prioritize. Kapag ramdam na natin na sobra na
at almost overloaded na tayo, huminga ng malalim at umpisahan mong mag-prioritize. Tanggalin natin yung mga di importante at piliin lang yung talagang kailangan. This way, mafo-focus lang yung importante. Number 3. Learn to take breaks. Guys, importante ito. Sabihin na natin nag-aaral ka ng maayos, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong i-torture yung sarili mo para lang matapos. Take a 15 to 20 minutes break. This way, nare-refresh yung utak natin and at this time, nare-reset yung attention and focus. Number 4. Kabaligtaran. Kapag nag-aaral tayo, minsan mas madaling matandaan kapag dalawa. For example, kapag sinusubukan natin magsalita ng new language, di ba mas madaling matandaan yung umaga at gabi, kaliwa at kanan. This way, minsan kapag nakalimutan natin yung isa, mas madali nating maalala kung ano yung kabaligtaran. Number 5. Connection words. Kung gusto mong ma-memorize ang isang topic, try mong i-connect sa ibang bagay. For example, anong una mong naisip kapag pinag-uusapan ng martilyo? Di ba pako? Ano pa? Plywood, yero, semento? Di ba kapag nagkukwento tayo tapos biglang nakalimutan mo yung exact words na sasabihin mo, tinatry mong i-explain kung saan malapit? Anong kamuka? Anong kulay? Guys, connection is the key. Number 6 ay listen. Di ba kapag may gusto tayong pakinggan, then we get emotionally attached dun sa kanta, ilalagay mo yan sa loop hanggang magsawa ka. Tapos mamaya-maya, na-memorize mo na pala yung buong kanta. Unconsciously. Isa to sa mga effective way to memorize. Bakit tayo mas natututo dun sa favorite professor natin? Because we are interested about their approach, their voice, and their way of teaching. Kasi, we listen. So guys, nagustuhan nyo ba? Marami ba kayo natutunan? Siyempre, kung may mga suggestions kayo o kung paano mag-memorize, huwag na mahiya at i-comment mo na yan sa comment section below. Kung may friends ka, or classmates, even close relative na sa tingin mo ay kailangan panoorin to, i-share mo na. Once again, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Nagbabalik si Mr. Kakaiba TV.